Good morning, everyone. Our topic and devotions for today is from the book of Psalm chapter 119, verse 97. Sabi dito, "Iniibig ko ang inyong kautusan, palagi ko itong pinagbubulay-bulayan." So, ang talata po na ito na merong emotions at pag-ibig at mararamdaman mo na yung parang nagme-meditate patungkol sa ating isipan na isip yung kumagana. So, pag nagbabasa po tayo ng Bible, kailangan kumagana yung isip at puso natin. Hindi pwedeng puso lang or isip lang. Kasi, minsan pag iniisip lang natin, yung isip lang natin, knowledge lang na yung sariling kaisipan lang minsan. Yung opinion mo lang. Tapos yung feelings naman, yung puso naman, yung feelings na puro emotion lang. Kaya hindi pwede na isang aspeto lang. Kundi kabuuan ng buhay natin na iniibig natin ang Diyos sa isip at puso. At meditate it all, day and night. Yung puso't isipan natin, kailangan hindi lang mahal natin ang Diyos, kundi inuunawa natin kung sino ang Diyos at kung ano yung sinasabi na kailangan natin maunawaan. Na kung mahal mo ang salita ng Diyos pero hindi naman natin nauunawaan, so kailangan siya mag-combine na yung puso at isip na i-feel mo at unawain. Kaya puso at isipan ang gumagana sa pagbabasa ng salita ng Diyos kasi kailangan nating maunawaan at mahalin kung ano ang kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Kasi the more na nakikilala natin ng Diyos, the more na nakikilala at na minamahal natin ang Diyos, katulad ng pagmamahal natin ng Diyos sa atin. So kapag ka nag-combine ang isip at puso natin, nauuwi ito sa tamang pagkakaroon ng yung pagbabasa, ay nagkakaroon ng result ng wise decision. Kasi doon natin mauunawaan kung ano ba yung mauunawaan natin mabuti at yung mas napapalapit tayo sa Diyos at nakikilala natin siya. Kapag ka nag-combine ang puso't isipan natin, yan ay nauuwi sa mga tamang desisyon natin sa buhay. So, kapag nagbabasa tayo ng Bible, nagiging wise tayo. Sabi dito sa karugtong na talata na ito, dito, ang mga utos nyo ay nasa puso ko. Kaya mas marunong ako kaysa sa aking mga kaaway. Pansinin nyo yung pagkumparahin nyo yung nagbasa lang sa naunawaan. Kasi ang kaaway, gusto niya nawasakin tayo, sirain. At kapag may kaaway tayo, gusto natin na pasama yung kalagayan sa buhay niya. Pero kapag pinalalahanan tayo ng Diyos, minamahal natin sa kanyang salita, nauuwi ito sa tamang desisyon. Kaya nga, hindi niya tayo kayang wasakin o pabagsakin ng kaaway.
kapag yung salita ng Diyos ay nananahan sa atin. Kasi mas wise tayo kaysa sa kaaway, kaysa sa diablo, kaysa sa mga worldly na mga tao na gusto tayong pabagsakin. We are wiser than them. Kasi ang gumagana sa atin ang sarili nating isip at hindi yung pansarili nating pananaw, kundi ang pananaw ng Diyos na nakasaad sa banal na sulatan. Yung pagbabasa ng Biblia ay minsan kapag may gumagawa sa atin ng mali, hindi na natin pinapatulan. Kasi hindi natin pinabalik yung ginawa nila sa atin. Kasi nakakakilala na tayo. Mas uunawaan natin yung sitwasyon at nakakakilala na tayo sa Diyos. Kaya mas wise tayo. Kasi yung mga taong gumawa sa atin ng masama o mali, mas pipiliin na lang natin na ipagdasal siya dahil alam natin na hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Kaya kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nagiging wise tayo, nagiging matalino tayo, nabibigyan tayo ng wisdom na biyaya ng Panginoon sa atin. So, reading the Bible translate to life. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, tayo ay nagiging yung mga nababasa natin na iba sa buhay natin na ita-translate mula sa salita ng Diyos patungo sa ating buhay. Kaya tayo ay mga living translation of the Bible. Tayo mga mananampalataya at tagusunod, kasi hindi lang pwedeng Christian lang sa salita. Kailangan maging tagasunod tayo. Tayo ay living translation ng Bible kapag inuunawa natin ang God's Word at nararamdaman natin kung paano maging tagasunod sa ating Panginoon. So, kaya nga sa testimonies, kailangan tayo yung binabasa ng tao. Kasi ang mga tao sa paligid natin, hindi natin alam kung nagbabasa sila ng Biblia, pero kailangan tayo maging guide or maging huwaran na gayahin. Kaya share the gospel sa mga taong hindi pa nagbabasa ng Biblia, hindi nakakapag-devotion, hindi man nakakapag-church. So, mag-encourage tayo ng mga tao para mag-iisa tayo sa fishers of men na kailangan yung buhay natin maging dapat yung hindi pwedeng yung puso mo ay tayo sa mga Christians hindi pwedeng manlamig, hindi pwedeng makita sa atin kung ano yung isinasa buhay natin. Kasi kung anong ginagawa mo kapag nag-share ka, syempre hindi ka paniniwalaan. So, kailangan you are fully present na yung puso't isip mo nandoon, na be fully present na kapag nakipag-encounter ka, nagbasa ka sa Biblia, nag-deal ka sa Panginoon, kailangan puso't isipan mo magkaroon ng pagsasabuhay, kung ano yung nababasa natin, meditate on it, at maging fully present